Hello mga kumarites, it's me again, Mami Loy. For today's vlog mga kumarites, finally makakapamalengke na rin tayo. 2 weeks nga kaming hindi nakapamalengke niyan, kaya naman tiis na lang muna kung ano na lang yung nasa rep na pwedeng iulam. Nagkape na nga lang ako dito sa kwarto at pagkatapos nun ay naglagay naman ako nitong sunscreen. Ito nga palang Urada sunscreen yung ginagamit ko na ngayon at in fairness maganda siya. Wala na nga hila-hilamos dyan, diretso lagay na. Nagtanggal na nga lang ng kaunting muta at ready to go na nga tayo. Lumabas na nga rin ako dito sa kwarto at naghanap-hanap na nga ako ng suklay. Ang liit-liit na nga nitong bahay namin pero yung mga suklay nga ilagi na lang ang nawawala. Hindi ko nga makita yung brush ko, maigi na lang at meron nga ako ditong maliit na suklay sa aking bag. Yung asawa ko nga ay kanina pa bumangon at naglinis nung kanyang aso. Wala pa kaming almusal niyan kaya naman sa bayan na nga lang kami kakain. At niready ko na nga itong eco bag at nakalimutan ko naman dalawa pala yung kukuhanin ko. At nakalimutan ko na nga nung kami umalis kaya naman isa lang na eco bag yung dala ko. Kaya naman sa bayan na nga lang tayo bibili ng eco bag. At itong ang asawa ko ay napakahilig maglagay ng bag dito sa sopa kaya naman ito isinabit ko na nga sa likod ng pinto. Inilabas ko na nga rin pala yung tsinelas na nabili ko sa Sidera at ito nga ang ating isusuot na pamalengke o diba? Ito na nga ang brown ang sinuot ko dahil kung yung puti ay dumihin. Kaya naman gagawin na nga laang natin yung panggala, hindi pamalengke. Okay na nga ako niyan at lumabas na nga ako, sinarado ko lang itong aming pinto at baka may makapasok na pusa. At kung mapapansin nyo nga ay medyo pagapa nga yung mata ko kaiiyak kagabi. At paano ba naman nakakita nga ako sa TikTok na magandang C-drama kaya naman ayun napapanood na naman ako. Sa totoo lang iniiwasan ko na nga manood ng mga K-drama o C-drama dahil nga medyo wala tayong nagagawa kapag kagano. At minsan talaga hindi ko rin tinitigilan kaya naman ayun napupuyat si kumarites nyo. Pero dahil maganda nga yung nakita ko sa TikTok ay hindi ko na nga napigilang hindi manood. At dahil maganda at gwapo nga yung bida ay napadownload na nga ako nung Loklo. Pinapanood ko nga pala ay Chinese drama at ang title nga niya ay yung Hidden Love. Sobrang tagal na panahon na nga nung huli nga ako nakapanood ng mga ganyan. Iniiwasan ko na din talaga dahil nga maghapon nga tayong walang nagagawa. At dahil maganda nga yung story edi yun napapanood na nga si kumarites. At 1:30 na nga ako nakatulog kagabi kaya naman ayan puyat pa rin nga ako. Andito na nga pala kami sa bayan at mag-aalmusal nga lang muna kami ng lugaw. Dapat talaga ay magpaparas kami, yun nga lang nung dumaan kami kanina ay ubos na. Ako na nga lang pala nagbigay ng pera dito sa aking asawa dahil wala na daw siyang pera. Eh paano ba naman isa manok lahat na papunta? Ito nga pala yung in-order namin, lugaw na may Shanghai. At syempre dito sa katabi nila ay may nagtitinda ng siomay kaya naman bumili nga ako nitong chicken siomay. Shogo siomay pala ito ha, hindi sogo. Dalawang order nga lang pala yung binili ko at medyo mura nga itong siomay na to. 12 pesos nga lang pero 3 piraso na. Kaya naman dalawang order nga yung aking binili. Bago nga kami mamalengke ay dito na nga muna kami nag-almusal para hindi kami magutom mamaya. Wala pa nga pala sa bahay yung aking anak at naandun pa nga sa aking biyanan. Kakaunin na nga lang yun ng aking asawa kapag ka malapit ng pasukan. Ako nga ay hindi pa nakakaubos itong lugaw pero yung sa asawa ko nga ay malapit na maubos, napakabilis kumain. Dire-diretso nga ang kain ko nitong siomay at hindi ko pa nga siya naaalok. Nung inalok ko nga siya dyan ay isang piraso na nga. At buti na nga lang ang tanong ko sa kanya ay ayaw mo. Ang galing din naman talaga ng ating pagkakaalok at ayaw talagang mamigay. Sabi ko nga sa kanya napakabilis mo namang kumain, gutom na daw kasi siya. Yung akin nga ay halos hindi pa nga nakangalahati dahil mainit. At nung natapos na nga kaming kumain ay pupunta na nga kami sa bayan at bigla na nga laang namang umulan. Hindi naman lurok yung ulan, medyo ambon nga lang pero medyo malakas. Ang sabi ko pa naman ay wala nga akong dalang payong. Pero siguro ay hindi naman yan lalakas at titigil din yan mamaya. Papunta na nga kami sa bayan nang napadaan nga kami dito sa butik na to. Ang gaganda kasi ng mga nakadisplay na damit dito sa mga manikin. Sabi ko nga sa aking asawa ay ang gaganda pero parang mukhang sa mga payat nga lang to pwede. Sabi nga niya ay pumasok nga daw ako at tumingin-tingin nga daw kami sa loob. At in fairness, ang gaganda naman ng mga damit nila dito. At ang gaganda nga din ng tela. Pero ang gaganda nga rin ng presyo. Dahil itong mga damit daw na ito ay galing pang Bangkok, Thailand. At dahil wala naman akong balak bumili ay nagtingin-tingin na nga lang ako. Mukha naman kasing walang kakasya sa akin dito dahil nga medyo plus size nga ang size natin. Ang mga damit nga dito ay halos kasya nga lang dun sa pamangkin ko na dalaga. Ang gaganda nga rin ng mga design pero mukhang walang kakasya sa atin. Ang sabi pa sa akin nung nagtitinda ay meron naman daw kasya. Pero hindi ako naniniwala na may kakasya sa akin dito. Ay pag susuotin mo ako ng crop top ay magmumukha na tayong si Winnie the Pooh niyan. Baka naman itakwil na ako ng aking asawa at sabihin nga niya ay hindi niya ako kilala. Bagay na bagay nga lang pala to sa mga dalaga at hindi sa mga dalana. Sabi ko na nga lang kay ate ibabalik na nga lang kami at nung nakita ko nga yung presyo ng short na 400 plus ay sabi ko tara na. Hindi rin naman kasi ako galang tao kaya naman hindi ako mahilig sa mga damit. Nagandahan lang talaga ako dun sa suot ng manikin kaya naman ako'y napapasok doon. Well anyways, nandito na nga kami sa loob ng palengke. Ano pa bang bibilhin natin kundi ulam natin ng buong isang linggo? Ang first stop nga natin ay doon nga tayo pupunta kay Namilet. Ito talaga yung suki namin sa palengke at kapag kahapon ka na nga na malengke ay wala ka na nga abutan dito. Ang binili ko nga lang pala dito ay tapa dahil yun nga lang ang wala kami. Dahil meron pa nga ako dong karne na pang sigang at pang nilaga. At nakadamay pa nga sa budget natin yung pakain nga doon sa aming aso. Nakakita nga itong aking asawa na buto na malaki at ipapalaruan nga daw niya kay
kay Cody. 3 pirasong buto na malalaki nga pala to at 50 pesos din. Bibili sana ako ng tapang manok, yun nga lang ay wala ng leg part. Kaya sa susunod na nga lang ako bibili. At dito naman kami nagpunta sa suki namin sa tilapia at nakita ko pa nga si Mudra dito. Napalingon nga siya, sabi kasi nung suki namin ay ayan na yung anak mo. O diba, kilalang kilala na kami talaga ni Mudra dito. Mapakarne o manok o isda yan ay kilala na nga kami ng aming mga suki. Sabi ko nga sa kanya ay kung sasabay na nga siya sa amin pa uwi. Yun nga lang ay sabi ko sa kanya hindi pa nga ako nakaka-grocery. Sabi nga niya iuuna na nga daw siya sa amin. Siya kasi ay nakapag-grocery na at nakapamili na nga rin ng pang-ulam nila. Dahil si Mudra kasi nagbabudget ng pang-ulam ng pamangkin ko na nasa amin. At lagi nga din niya na problema kung ano nga daw ang pwedeng ipaulam dun sa batang yun. At wala na nga siyang ibang bibilhin niyan kaysa naman naantayin pa kami magtatagal pa nga kami sa grocery. Kaya naman sabi nga niya ay uuna na nga daw siya. Ang mga binili pala niya na grocery ay mga paninda niya nga sa tindahan. At ayan, bumili na nga lang pala ako dito kay ate ng 1 kilong tilapia. At dito nga sa palengke ay may nag-aalok nga ng pain sa daga. Sabi ko nga ay wala naman kaming daga sa bahay. Sana all daw walang daga sa bahay. Kaya naman ang binili ko na nga lang kay kuya ay 2 sponge. Wala po talagang daga dito sa amin pero ipis nga ay meron. Pagkatapos naman namin bumili ng tilapia ay dito na nga kami sa gulayan. Bumili na nga kami ng magkaibang sibuyas at said na nga yung sibuyas namin. Pinabili nga din pala ako nung aking asawa ng Tagalog na sibuyas. Masarap nga daw yun. Ewan ko ba kung ano bang pinagkaiba nilang dalawa dito sa isa. Siyempre wag natin kalilimutan itong bawang dahil pantaboy nga ng aswang ay nang malas pala. At magsasaing nga pala ako mamaya ng maliliit na galunggong kaya bumili nga ako nitong kamatis. At syempre ito na nga rin kalamansi, hindi rin ako nagpapawala niyan. Ano nga sa akin ng aking asawa kung meron pa daw kulang, sabi ko nga ay yung mais na kulay dilaw. At dito nga pala sa dulo ng palengke ay dito nga pala may nagtitinda ng mais na dilaw at saka nung puti. At tumigil nga muna kami sa tabi at tiningnan ko nga itong aking listahan kung kompleto na ba. O diba hindi na ako naglilista sa papel kundi nandito na lang sa cellphone. At nung nakita ko nga ito na lang ang kulang kaya dito na kami nagdiretso. O ha, at baka gawin na naman pulutan. Alibagang kikiam ay iniuulam ko minsan sa kanin, kaming dalawa ng aking anak. Bumili nga ako nitong malaking kikiam at saka yung isang maliit. Bumili na nga rin ako nitong squid ball at saka nitong fries pang merienda. At syempre itong hotdog isang buo na nga yung binili ko at pang ulam namin sa umaga. Binuhol na nga ni kuya niyan. Ang sabi ko nga sa aking asawa ay magpalit nga kami dahil ang bitbit ko nga ay yung mabigat. At ang huling pupuntahan nga natin ay yung bilihan nga ng itlog. Syempre hindi yan mawawala sa ating listahan. 15 piraso nga lang pala yung binili ko dahil nga meron pa naman kami sa ref. Sabi kasi ni Mudra ang lutuin ko daw ay yung may mga sabaw dahil nga pag nauwi ng tanghali yung aking anak ay mas gusto daw ang may sabaw. Nakakaawa naman daw kasi kapag katuyon-tuyo yung kanyang ulam. Bumili na nga rin pala ako ng langis na 1.5 para matagal-tagal maubos. Lumabas na nga pala kami niyan at sabi ko nga sa akin darling, dito na nga lang ako mag-aantay sa labas at kuhanin na nga lang niya si Mercedes-Benz. Bigyan ko nga ng 100 at sabi ko nga bumili na nga rin ng pongkan. At ang susunod naman natin ay dun sa grocery. O siya, hanggang dito na lang muna. Bye!